Naghintay sila sa disyerto ng Egypt at kalaunan ay dumating ang Speedwagon Foundation helicopter at sinabi ni Joseph na bibigyan sila nito ng backup na user ng the full card kaya inisip ni Polnareff na baka bobo din ang user pero tiniyak ni Avdol na matatalo siya nito kaya nagalit sa kanya ang French. Lumabas ang dalawang pilot at binuksan ang backseat ng helicopter pero walang tao kaya tinukso sila ni Polnareff at may nakita siyang laway saka nagbabala ang pilot na bad mood ito dahil sa biyahe. Nang bigla siyang inatake ni Iggy dahil ito ang stand user ng the full na mahilig mangagat ng buhok at umutot sa mukha kaya bagsak si Polnareff. Nagalit ang French ngunit pinalabas ng aso ang stand nito na hiniwa ni Silver Chariot pero binalutan ng buhangin ang sandata niya at pinagkakalmot ang mukha ng lalaki. Nang nilabas ang pagkain ay naamoy kagad nito pero kinuha ang isang balot ng favorite niyang coffee gum saka nagduda sila kung matutulungan ba sila ng aso. Dumating din ang bagong camera kaya nag-peek muna sila para sa remembrance. Pero hinabol na naman ni Iggy ang French fighter. Bago umalis ay nalaman nilang mas lumala ang kalagayan ni Holly kaya dapat na silang magmadaling hanapin ang kuta ni Dio. Kalaunan ay umalis na ang mga pilot sakay ng helicopter at naamoy ni Iggy ang isang bulag na si Dol, pero kahit bulag ay nagawa nitong tamaan ng isang langaw. Napakabilis ng sasakyan nila pero nagsiksikan sila sa likod dahil nakaupo si Iggy. Biglang napahinto si Joseph dahil nakita nilang napabagsak ang helicopter. At ang katawan ng isang pilot ay tila nalunod kahit nasa disyerto. Ang isa naman ay naka-survive at dahil tuyot ay bibigyan sana ito ng tubig na ikinatakot nito dahil nasa tubig pala ang stand na winasak ang kanyang ulo. Kaya naghanap sila pero walang tao sa paligid kaya naisip na napakalayo ng range nito. Naisip ni Polnareff na atakihin na nila ang bote kung nasaan ang stand ngunit pinuntahan sila nito at hiniwa si Kakyoin. Tapos nagtungo kay Polnareff at bago siya atakihin ay tumunog ang alarm ng pilot kaya ito ang inatake. Naisip nilang nanghahunt ito gamit ang tunog at dahil sa dugo ni Kakyoin ay nahanap sila nito kaya nagmadali si Polnareff sa sasakyan pero tinamaan na siya nito kaya kinuha siya ni Joseph at naglaho ang kalaban. Sa malayo ay naisip ni Dol na umakyat sila sa sasakyan para makapagtago sa kanya. Samantala nag-alala silang baka nabulag si Kakyoin. Nagising naman si Iggy at lumabas sa sasakyan bago sila hinigop ng kalaban at naramdaman ni Dol na nalaman ito ng aso. Hinihigop na ang sasakyan pero walang pake sa kanila si Iggy at natulog pa ito kaya pinabayaan na lang ni Dol kaya nagsimula na siya sa pagwasak ng sasakyan. Tumalsik ang 5 sa sasakyan at nakitang nagtago na ang stand kaya ayaw nilang gumawa ng ingay. Pero alam daw ni Dol ang kanilang mga lokasyon at nakaramdam siya ng pagyapak ngunit mga steel ring lang ito ni Avdol na balak siyang abangan. Pero nakatunog si Dol kaya nang umatake si Magician's Red ay nagawa niyang makailag at napinsala pa nito si Avdol at siya ay napaso lang ng konti. Hinahanap nito si Avdol upang tuluyang tapusin kaya tumakbo si Jotaro na sinundan nito sa ilalim ng buhangin. Kinuha naman ng bida si Iggy at alaman din ito ni Dol. Alam kasi ni Jotaro na nalalaman ni Iggy ang lokasyon ng kalaban dahil kanina ay nauna itong umalis ng sasakyan kaya huminto ang bida at pareho silang tigok kung di siya nito tutulungan. Dahil dito ay nilabas ni Iggy ang stand upang makatakas ngunit sumaabit si Jotaro bago tamaan ng kalaban. Kahit nahihirapan si Iggy ay natakot itong ihulog si Jotaro dahil nagbanta na babanatan siya sa isang iglap. Nagtataka naman si Dol dahil nawala sila at nalaman ni Joseph na hinahanap ng apo ang stand user pero dahil mabigat ay nahuhulog na si Jotaro kaya tumalon siya. Ngunit nalaman ni Dol ang kanyang plano kaya sinundan sila ng tubig na stand. Nakita na ng bida kung nasaan ang user ngunit nahulog ang mga buhangin sa kanila dahil sa ginawa ng kalaban kaya nalaman ang kanilang lokasyon na inatake nito at sinuntok ni Jotaro pero tinamaan ng pakpak. Sinadya ni Iggy na isadsad si Jotaro kaya natawa si Dol at inabangan niya ang bida. Ngunit kinuha ni Jotaro ang aso at ginawa itong bola ng baseball patungo sa kalaban kaya napilitang umatake si Iggy at tumalsik ang baston ni Dol. Dahil dito ay nasa likod na pala ang bida pero di siya inaatake dahil nakahanda ang kanyang stand sa anumang pagkilos. Kaya inihulog niya ang baston at takot na takot si Iggy at nagsabayan ng atake ang dalawa pero si Jotaro ang nanalo. Ngunit inatake ni Dol ang sarili upang magpakamatay dahil alam niyang babasahin ni Joseph ang kanyang utak upang malaman ang base ng master niyang si Dio. At ang kanyang dahilan ay si Dio lang kasi ang unang tumanggap sa kanya. Bago ito mamatay ay pinakilala na ang kanyang stand ay si Jeb na isa sa 9 Egyptian gods. Nagagalit si Iggy sa binata kaya naglabas siya ng coffee gum pero umalis pa rin ito. Pero kinuha lang pala nito ang kanyang sombrero ngunit pagsuot ay nilagyan pala ito ng coffee gum saka dumating ang mga kasama. Nagbabasa ng comic si Boingo nang lumapit ang isang lalaki upang manghiram nito. Pero nakita niyang tungkol sa kanya ang nangyayari sa comics kung paano siya mamamatay sa pagsabit sa poste. Ang mga sumunod na page ay wala pang nakadrawing kaya
nais niya itong bilhin pero di pumayag ang kuya na si Oingo kaya tumakbo ang lalaki. Sasakay na sana sila sa bus pero nakita ang comics kaya di sila tumuloy. Kalaunan ay naaksidente ang bus na nauna at sumabit nga sa poste ang lalaki katulad sa comics. Lumabas ang mga bagong page ng comics kung saan makikita daw nila sila Jotaro kaya nakita nga ni Oingo sa labas ang mga ito. Sabi pa sa comics na malalason daw ang mga ito kaya natuwa si Boingo. Dahil dito ay nag-transform ng mukha si Oingo upang magpanggap. Pinabagsak at tinago ng dalawa ang tunay na bar owner upang magawa nila ang prediksyon ng comics. Habang naglalakad ay naisip nga ng tatlo na bumili ng maiinom kaya tinapon ni Polnareff ang sigarilyo at tumapat ito sa Maxim kaya dito sila bibili. Nag-order ng black tea si Polnareff pero nagbabala si Joseph na kailangan nilang mag-ingat kaya nag-order na lang ito ng cola at namili pa kung saan ang kukunin. Nainis si Oingo dahil di niya malalason ang mga ito. Nang may magreklamo na di daw malamig ang cola kaya sinabi ni Polnareff na wag na siyang mag-alala dahil nasa random bar lang naman sila kaya pwede silang lumipat sa kabila ngunit nasunog ito dahil may nagtapon daw ng sigarilyo kaya pumayag na si Joseph sa tatlong black tea. Iinom na sana ang mga ito ngunit nang gulo doon si Iggy kaya hinabol nila at walang nalason. Kaya tumingin ulit sila sa comics at nalaman na may makikita silang lalaki na masarap sa pakin ng mukha at sinuntok ito ni Oingo at naiwan ang wallet nito. Nabasa nila sa comics na isang bomba na nakatago sa orange lang ang papatay kay Jotaro sa loob ng kotse. Kaya binuksan ni Oingo ang kotse nila Jotaro at dala niya ang orange na may bomba at nilagay niya ito sa loob kaso dumating sila Joseph. Kaya napilitan si Oingo na magpanggap na Jotaro. Pero nagtaka ang mga ito kung ba't di niya suot ang school uniform at nagpanggap siyang pina-laundry muna ito. Pero naisip ni Oingo na siya pala ang sasabog sa loob ng kotse at pinilit pa siyang sumakay. Takot na takot si Oingo kaya tinapon niya ang bomba sa labas pero binalik naman ito ni Iggy. Nagtataka na rin sila Polnareff kung ba't kakaiba ang kinikilos niya. Kaya kung hindi daw siya isang impostor ay gawin niya ang tricks na siya ang nagturo kay Polnareff. Mabuti na lang daw ay alam itong gawin ni Oingo pero nag-request si Polnareff na gawin niya ito sa 5 sigarilyo kaya napilitan siyang subukan ito upang di mabuko. Ginawa nga niya ito at nagtagumpay naman siya pero pinapainom pa siya ng juice kaya hirap na at nagmakaawa na mabura na sana ang prediksyon ng kapatid. Walang magawa si Oingo kaya naghihintay na lang siya kung sila Polnareff ba o ang bomba ang papatay sa kanya. Upang di buksan ng orange na may bomba ay sinabi niya kay Polnareff na madumi na ito dahil ito ang napulot ni Iggy pero ayaw ibigay sa kanya kaya nagpanggap na lang siyang masakit ang tiyan at tumalon ng sasakyan pero tinitigan siya ng masama ng dalawa kaya naisip kung nabuko na siya ngunit binigyan lang ng toilet paper sabay takbo kaya naisip na nakaligtas siya sa prediksyon ni Boingo. Ngunit nagpa siya si Polnareff na itapon ng orange na kinuha ni Iggy at sakto namang natapakan niya ito kaya nagkatotoo ang prediksyon at siya ang sumabog. Kaya nang dumating si Boingo ay nagpa siya itong ipaghihiganti ang kuya. Subalit dumating pa ang lalaking sinuntok ni Oingo na may dalang backup kaya katapusan na ng engot na magkapatid. Nagtaka naman sila Joseph dahil akala nila ay naghahanap pa ito ng CR. Samantala ang dalawang engot ay nasa ambulansya na sa kanilang likod. Binisita nila si Kakyoin na napinsala ang mga mata pero sinabing makakakita naman siya muli. Ikinagulat ni Polnareff ang napakalaki nilang hospital bill. Saka nakita nilang sikat si Iggy sa mga babae kaya nagpasikat din si Polnareff sa mga ito ngunit tinalon siya ni Iggy at inututan kaya pinagtawanan. Sa ngayon ay nakasakay sila sa isang bangka upang makatawid sa Nile River. Samantala naglalakbay ang 4 na lalaki at tampulan nila ng tukso ang mahinang si Shaka. Sa paglalakad ay nakakita siya ng katana pero kinuha ng mga kasama ngunit di nila ito mahugot kahit ano ang kanilang gawin. Tapos nahiwa sila ng lagayan nito pero nang si Shaka ay nahugot niya ito at tila may bumulong sa kanya. Aksidenteng napatay nito ang isang kasama at ang isa pa ay nahiwa ang ulo. Natakot si Shaka ngunit kinausap siya ng Anubis stand at sinimulan siyang kontrolin nito. Dahil dito ay hiniwa niya ang isang lalaki ngunit di niya nasaktan ng nakaharang na baka. Tapos inutusan siya ng stand na patayin ng mga Joestar. Napilitan silang mag-stopover pero nagugutom na daw si Polnareff kaya binigyan ng pagkain ni Iggy. Sinubukan din siyang maskam ng lalaki na nagbebenta daw ng tunay na papyrus pero pinunit lang ni Polnareff dahil di daw napupunit kaagad ang tunay na papyrus. Saka kinuha ni Iggy ang coffee gum niya kaya hinabol niya ito at naiwan ng scammer. Nag-aabang na pala si Shaka na sinapian ng Anubis stand. Agad na nalaman ni Polnareff na balak siyang patayin nito kaya nagpakilala si Anubis at pagkahugot pa lang ng katana ay 5 langaw agad ang napaslang. Inatake nito si Polnareff ngunit halatadong isa itong baguhan sa kilos nito pero di akalain ng French na tumagos ang atake nito sa poste. Sunod ay nasalag na ni Chariot ang mga atake nito at ayaw nitong umalis sa poste hanggang mapatalsik si Polnareff. Nagtago ito sa mga poste kaya di na alam ng French fighter ang gagawin at nagpas siyang umakyat. Nang gumuho ang isang poste na kagagawan pala ni Anubis, ngunit bago siya mahiwa ng kalaban ay pinabanda ni Chariot ang rapier kaya tinamaan ito sa leeg. Ngunit nagtaka siya kung ba't nakabalik sa laga
lagayan ng katana at nang buksan ay napakaganda nito, mabuti ay dumating ang mga kasama kaya natigilan siya. Saka muntik pang makuha ng mga daga ang katana. Ngunit ngayon ay di niya na ito mahugot. Saka nagbabala ang mga kasama na wag na ulit siyang mag-iisa. Dinala nila ang katana at balak ibigay sa mga pulis ngunit nagagalit pa rin dito si Iggy. Nagpagupit muna ang friends kasama si Jotaro ngunit di namalayan na nakontrol na pala ng Anubis ang barbero kaya tapos na siya. Ang masama pa ay nakatulog si Jotaro kaya binaba niya ang upuan at ito ang tinamaan. Nalaman nilang ang katana pala ang stand at kinalaban itong muli ni Silver Chariot pero napakalakas na nito at nagbanta ito na di siya natatalo ng mga nakalaban niya na. Tinutukso ni Joseph si Iggy kaya inututan siya nito at nag-alala na si Avdol sa dalawa. Dahil walang espada si Star Platinum ay sinabi ni Polnareff na siya na ang bahala sa kasinipa ito ngunit nasa lag siya at saka sumugod at siya pa ang napatalsik tapos di pa siya nito tinigilan kaya naghagis siya ng tela at tinira muli ng rapier pero di na tumama dahil kabisado na daw siya ni Anubis. Nang sumugod ito ay napatalsik ito ng bida sa labas pero pati si Jotaro ay nababahala sa lakas nito. Saka ito tumalon patungo sa kanila na sinalag ni Star Platinum saka pinutol ang katana kaya nawalan na ito ng lakas pero kinabahan din si Jotaro sa kanyang ginawa. Tinago nila ang espada nang hindi hinahawakan ng handle. Ngunit dumating ang pulis na kinukumpiska ito kaya aksidenteng nahugot at nakontrol si Polnareff kaya pinatalsik nito ang pulis. Mas naging mapanganib si Anubis dahil sa katawan ni Polnareff kaya nahihirapan ang bida sa sobrang bilis nito at ngayon ay di niya na nahuli ang espada kaya tinamaan pero napatalsik niya ito. Pero natawa si Anubis dahil na-memorize niya na ang galaw ng bida saka pinalabas nito si Silver Chariot na gumamit ng dalawang blade at nakipagsabayan ng bida ngunit sobrang bilis talaga ng kalaban. Dahil sa sobrang bilis ay natusok siya nito kaya pin-finger style niya pero nakailag ito kaya nagpaligsahan na naman sila sa bilis at nahuli ni Star Platinum ang isa kaso nasaksak siya ng isa pa. Mabuti na lang ay naisip ng bida na wasakin ang katana ni Anubis hanggang sa walang matira at tuluyan itong winasak ngunit halos mamatay na rin si Jotaro sa lakas nito. Samantala di maalala ni Polnareff ang nangyari. At isang bata naman ang nakapulot ng naputol na blade kaya sumanib si Anubis at hinagis sa kanila ang blade ngunit napatid siya ni Iggy kaya lumagpas ang kanyang bato pero umaasa siyang di siya mahuhulog sa ilog. Kaso tumama ito sa baka saka ito nagwala kaya nahulog sa ilog. Dahil dito ay tuluyan na siyang nahulog na kanyang ikinakatakot dahil doon na siya kakalawangin at mabubulok. Dahil sa nangyari ay naisip ni Jotaro na di na siya sasama ng mag-isa kay Polnareff. Samantala sa di kalayuan ay nakuha ng isang sexing babae ang atensyon ng kalalakihan. Binisita ng nurse at doktor si Kakyoin para sabihin na kukunin daw siya ng Speedwagon Foundation para ilipat sa mas advanced na facility kaya nagtaka sila kung anong koneksyon ng binata sa malaking organisasyon. Itinuro ni Avdol na malapit ang libingan ni King Tutankhamen. Kaya marami ang iligal na naguhukay sa paligid ng kanilang mga bahay sa pag-asa na baka may naligaw na kayamanan. Nandiri si Joseph sa nahanap na toilet at ang panghugas pa sa puwet ay buhangin, kaya di na siya tumuloy at sa labas ay nakita niya ang isang outlet na hinawakan niya kaya nakuryente. Pero di nila alam na kagagawa nito ni Maria na tauhan ni Dio kaya pag alis nila ay tinanggal niya na ang power ng stand sa bato. Dahil mas lumalakas ang mga kalaban ay nagpasya muna silang magpahinga ngayong gabi ngunit napansinan ni Joseph na may kakaiba sa prosthetic hand at naaapektuhan din ng radyo at di niya alam na dumidikit din sa kanya ang mga metal. Kaya nang mapadaan sila ay naaksidente pa ang carpenter at muntik na rin si Joseph ng martilyo. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Joseph at nakadikit pa rin ang mga tansan. Pati ang upuan na bakal ay dumidikit sa kanya pati na rin ang pinto. At sa hallway ay umangat ang palda na may bakal na butones kaya nasapok. Maging ang palda ng matanda ay umangat pero kinilig pa ito sa napatakbong Joseph ngunit na-attract niya rin ang mga utensils na muntik na siyang mapatay pero tinamaan ng kutsilyo at tinidor. Naalala niya ang nahawakan sa bato at dumikit din ang prosthetic arm sa escalator tapos bigla siyang itinali ng kalaban upang magkaroon ng masakit na kamatayan. Hinanap niya ang stop button pero di makita kaya hihigupin na siya. Mabuti ay dumating si Avdol at pinindot ito pero akala ni Joseph ay di pa ito humihinto kaya nagpanggap siyang nag-i-inspect ng escalator. Dumikit din sa kanya ang ashtray at hinabol nila ang babae ngunit natumba ang bakal na estatwa. Nagtungo si Maria sa CR pero nagpasya pa rin si Joseph na pumasok. Samantala nagtataka na ang dalawa kung ba't ang tagal nila. Sinilip nila ang mga pinto kung alin dito ang babaeng hinahanap ngunit nang dumaan si Joseph ay nabuksan ang mga pinto dahil sa magnet niya. At nang lumabas ang napili nila ay ito pala ang mamasang na type si Joseph saka sila tinawag ng mga manyak kaya dumaan sa bintana. Nagpatuloy sila sa paghabol kay Maria nang malaman na na-electrocute rin pala si Avdol nang patayin niya ang elevator. Kaya pareho na silang may magnet at nagdikit ang katawan kaya pinagtawan
tinatawanan sila ng babae. Nahihirapan silang kumilos dahil magkadikit. Nagtaka ang mga bata dahil para silang sumasayaw kaya nahihiya na sila at pinaalis ni Joseph ang mga ito. Naisip nilang kailangang magtalikuran para mag-repel ang magnet sa isa't isa. Pero nagmukha naman silang gumagawa ng himala kaya pinanood sila ng mga bata dahil parang inangat-ngat ni Avdol ang talong ni Joseph. Kalaunan ay tumalsik sila pero nagdikit din ulit na parang gumagawa ng exhibition in public. Tapos nakita pa sila ng matandang may gusto kay Joseph kaya pinagpapalo sila nito pero nagawa na rin nilang maghiwalay at gumulong sila hanggang sa baba kung saan naghihintay si Maria. Ngunit dumikit naman sila sa riles na isa pa sa bitag nito at muling nagdikit ang kanilang katawan tapos paparating pa ang tren kaya sinubukan ni Joseph na kumapit ngunit tuluyan na silang nadaanan nito. Natawa na lang si Maria ngunit nawasak pala ng dalawa ang riles upang di sila tamaan. Saka ginamit muli si Magician's Red para makabangon at sinakal ni Joseph si Maria. Kaso lumaki ang mga siopaw nito dahil naglabasan ng mga nilalaman nitong mga bakal na nagmistulang mga bala at pinrotektahan sila ni Magician's Red. Gumawa ng mapa si Joseph upang magplano ng kanilang strategy saka pinilit nilang maghiwalay. Ngunit sa pagtakbo ay dumidikit sa kanila ang iba't ibang mga bagay na may bakal pati ang pustiso ni Lolo. Di naman napansin ni Maria na napaggigitnaan na siya pero tumawa pa ito sa pinutol ang wire dahil magnetic ang mga power lines. Pinrotektahan nila ang mga sarili sa linya ng kuryente pero dinagdagan pa ni Maria kaya hirap na hirap sila tapos na-attract pa ni Avdol ang kotse at malapit ng makuryente si Joseph. Giit ni Maria na kung magkasing edad sila ay baka ginawa niya si Joseph. Nagmakaawa naman si Joseph pero mas type daw ni Maria si Dio. Pero nasa plano pala ni Joseph ang lahat dahil nang bumitaw sila ay nag-attract na naman sila ni Avdol at napisat sa gitna nila si Maria. Ilang minuto bago ito mangyari ay naging target din ng isa pang stand user sila Jotaro habang abala sila Joseph. Iniwan din sila ni Iggy. At nabangga ng isang bata ang stand user na nagsimulang maging nagger sa kasinapok ang bata. Nagpakilala itong si Alessi na siyang tatapos daw kila Jotaro at Polnareff. Nagbalik sa hotel sila Jotaro pero wala doon sila Joseph. Samantala si Iggy ay nagnakaw ng pagkain sa lalaki at naghanap ito ng spot saka nag-food trip sa isang sulok. Nakita niyang nakikipaglaban sila Joseph at Avdol pero iniwan niya lang ang mga ito. Napansin ni Polnareff na sinusundan sila ni Alessi kaya nagpanggap na tanga ang stand user pero nang inatake ay ginamit nito ang stand pero nataman ang ng French kaya tumakas na ang lalaki at di sila nakita ni Jotaro. Nagtataka si Polnareff kung ba't bumabagal siya at nabangga pa ang isang lalaki. Dahil di alam na naging bata siya ay sinagot niya ito kaya nakatikim ng sapok hanggang sa makita sa salamin ang kanyang refleksyon at naalala na nadampian ng stand ng kalaban ng kanyang anino. Nakita niya si Jotaro na hinahanap siya pero di niya na maalala ang pangalan nito at di pa siya nito nakilala saka sinabi ni Alessi na maglalaho ang kanyang alaala ng pagiging matanda kaya paglalaroan siya nito bago patayin at biglang sinipa patungo sa kisame. Saka pinagbabaril siya pero nagamit niya si Silver Chariot na naging bata rin. Dahil dito ay sinibak na lang siya ni Alessi pero umatake rin ang bata at natusok ang leeg nito kaya nakatakas siya at nakita siya ng isang babae na tinulungan siya kaya nagtago ang kalaban dahil natatakot ito sa mga matatanda. Balak siyang paliguan ng dalaga upang malinis ang katawan. Pero nakita niya ang pototoy na napakaliit dahil isa na lang siyang bata. Ngunit naging pinakamasayang bata siya sa buong mundo nang dumampi sa mga siopaw nito. Kaso dumating ang stand ni Alessi at dahil nakapikit ay di namalaya ni Polnareff na ito na pala ang nagsasaban sa kanya. Kaya tinaga siya ng kalaban.